Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan for watching the channel. Sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Five of Swords. I feel like ang nasisense ko na energy mo, gagawin mo lahat ng paraan para mabago yung mga nangyari sa nakaraan. Ayaw mo na uling maulit kung ano yung hindi magandang nangyari doon. Ang mensahe ng card mo, nagkaroon ng pagtatalo, hindi pagkakaunawaan dun sa sitwasyon. And nararamdaman mo yung conflict and struggle dun sa passion na yun. May new ideas na ibibigay sa'yo, bagong plano, or communication na darating. May opportunity na papasok sa buhay mo. Some of you may marireceive kang text, chat, or email. May naaalala ka pa rin na nangyari sa buhay mo, hindi pa rin yun maalis sa isipan mo. At palagi yung nasa isip mo, pabalik-balik. Meron ditong bagong darating para sa'yo na romance or pag-ibig. Some of you, ikaw yung nagpupuno ng pagmamahal na gusto mong maibigay sa mga taong mahal mo at totoong nandyan para sa'yo. At the back of your mind, andun yung mga plano mo, desisyon na gusto mong gawin sa buhay. Unti-unti nang nag-grow yung financial mo, nagiging masaya ka sa mga dumarating at natatanggap mo sa buhay. You feel connected pa rin dun sa past, maaring naaalala mo pa rin or nandun yung puso mo pa rin sa tao. Some of you nagkakaroon ng pagtatalo or hindi pagkakaunawaan. And doon nandun yung obsession and addiction. Maybe something here na hindi mo maialis sa sarili mo. Kaya nangyayari yun. Clarify natin ang Five of Wands. Four of Swords and Eight of Pentacles. Andun yung sobrang nagsusumikap ka na maiayos lahat ng gusto mo, ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Do pinag-iisipan mo mabuti, kahit sobrang hirap, kung paano mo gagawin. Some of you, pinagdarasal mo na maging maayos yung sitwasyon and pinagtatrabahoan mo mabuti para makuha mo kung ano yung gusto mo kahit nahihirapan ka. Clarify natin ang Eight of Wands. The Hangman and Seven of Wands. You feel stuck, hindi ka makapag-umpisa. And minamanifest mo na makuha yung opportunity. Some of you, yung darating na opportunity sa buhay mo, andun yung kailangan mong pagdesisyon ng mabuti. And gagawin mo lahat ng makakaya mo para dun sa mga uumpisahan mo or gagawin mo. Clarify natin ang Ace of Cups. King of Cups and the World. Sobrang mahal ka nung tao
gusto niyang ipakita, ibigay sa'yo, yung makakaya niya, yung totoong pagmamahal. Some of you, minamanifest mo na mabago yung mga nangyayari at makita yung totoong pagmamahal sa buhay mo. Gusto mong maibigay yun sa mga taong mahal mo, and totoo ka kapag nagmahal ka. Some of you, nakikita ko na merong darating dito na proposal pwedeng galing sa malayo. Clarify natin ang Nine of Pentacles. The Tower and Queen of Cups. Nagkaroon ng end yung situation. May magsisimula dito. And hinahanap mo pa rin yung pagmamahal na gusto mo. Though sometimes napapaiyak ka dahil gusto mo yung totoo. Ayaw mo nang mapagkunoring pagmamahal. And masaya ka kung ano yung meron ka, kontento ka. At unti-unti ring nag-grow yung financial mo. Yung mga pangarap mo, na-achieve mo. Clarify natin ang Ace of Swords. Two of Wands and Four of Wands. Mayroon ditong plano ka na gawin or travel na pupuntahan. May celebration na darating or magkakaroon ng pagkikita. May mga ideas na makakatulong or desisyon na darating para sa'yo. Some of you, may communication dito na manggagaling sa malayo at magiging masaya ka. Clarify natin ang The Hermit, Page of Cups, and the Devil. Marami ka pang pangarap na gusto mong ma-achieve sa buhay. Pero nahihirapan ka na maabot yun. Kasi may mga nagpapagulo sa isipan mo. Merong humaharang or kumukontrol sa mga nangyayari sa buhay mo. Though naalala mo pa rin yung mga past mo, kung gaano mo nalagpasan yung mga pagsubok, alam mo sa sarili mo na kaya mo rin yun ngayon. Clarify natin ang The Moon. Three of Pentacles and Eight of Swords. At the back of your mind, may mga plano ka dito na ayusin. Kung ano yung dapat na ayusin. Though may mga nagpapagulo sa isipan mo na nararamdaman mong nagmi-mirroring ka or natatrap ka dun sa isang sitwasyon. Pabalik-balik ka lang or pabalik-balik yun sa isipan mo. Clarify natin ang The Devil, King of Swords, and the Hierophant. May mga desisyon kang kailangan na gawin, harapin, na makakabuti para sa'yo. Kasi iyon yung nakalaan. Binigay sa'yo dahil alam ng Diyos na kaya mo yun, na harapin. Some of you, merong nagbibigay ng advice na makakatulong sa'yo. And kung ano man yung nararamdaman mo na connection sa nakaraan or dun sa tao, ikaw lang yung makakapag-decide kung ano yung pwede mong gawin dun. Decision mo pa rin sa huli yung mananaig at susundin mo. Kasi iyon yung magpapasaya sa puso mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Change in direction. The changes you are experiencing are divinely orchestrated by your newborn willingness to open your heart to love and our guidance. You are protected now and in the future, so follow your path to the happy outcomes you desire.
ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, ikaw lang yung magde-decide niyan. Ikaw yung driver ng buhay mo. Kung ano yung decision mo, ikaw yung masusunod. Basta isipin mo lang palagi kung ano yung magiging decision mo, ayun din yung magiging kalalabasan ng mga mangyayari sa buhay mo. Dapat maging handa ka dun kasi ikaw din yung aani sa bandang huli ng mga ginawa mong desisyon. Kaya kung meron kang hinaharap na problema, suliranin, desisyon, pag-isipan mong mabuti bago ka gumawa ng hakbang dahil ikaw din yung maapektuhan bandang huli ng mga ginagawa mong paraan or idea, desisyon na dumarating para sa'yo. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka sa tamang path na gusto mo na tahakin at i-manifest mo yung mga blessing na gusto mong dumating sa buhay mo at maging positibo sa mga gusto mong mangyari at ma-achieve sa buhay. At itong yung reading, Libra. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.